Gagawin ko rin to sa malaking kawa ko kasi tingnan nyo yan, no? Grabe kung dito sa Pilipinas ayaw natin na nagkakaroon ng tutong kapag nagsasayang tayo ng kanin. Sa ibang bansa talagang gumagawa pa sila ng tutong. Tapos ginagawa nilang snacks kasi sobrang sarap daw nito. Ayun, grabe, gagawin ko rin to. Amazing! Sakto, meron kami ditong kaning lamig. So gawin din natin yung titignan natin kung masarap. Dito natin siya gagawin sa aking giant kawa. So let's go! At ang una mo nga daw gagawin para magawa yun, kailangan mo nga daw pahidan nga ng mantika itong kawali or itong kawa. So after natin malagyan nga ng mantika itong ating kawa, sisindihan na natin siya or papainitin na natin itong kawa natin. At kailangan nga doon na mainit nga itong paglulutuan mo bago mo nga daw ilagay nga yung kanin. Kaya nung mainit na nga itong aking kawa, nilagay ko na nga dito yung kanin nga na gagamitin nga natin para makagawa nga nung napanood natin na yun sa TikTok. At pagkalagay mo nga ng kanin, kailangan mo nga talaga siyang i-press-press para nga talaga dumikit yung pinakakanin sa gilid nga nitong ating kawa. At isa nga rin daw talaga sa pinakakailangan kapag gagawa nga daw kayo ng ganito, dapat daw yung kanin yung medyo may lagkit pero hindi yung sobrang lagkit. At sa mga oras nga po na ito, pinipress ko nga po itong nilagay nga natin kanin dito sa aking kawa para nga talaga lumapad siya. At kailangan din talaga siyang i-press ng malala kasi kailangan nga na manipis nga lang yung magagawa nating crispy rice. Aray ko. At nung sa tingin ko ngayon okay na nga yung nipis at yung lapad, pinalaksan ko na nga lang yung apoy para medyo bumilis nga yung pag-crispy niya. Pagkatapos natin siya maganito sa kawa, tatakpan natin siya. Hintayin natin siya matutong. At hindi nyo nga daw po magagawa nga yung crispy rice kapag daw hindi nyo ginawa nga po yung ganito yung paglalagay nga ng mantika dito sa gilid-gilid ng pinakakawali natin. Ito nga po kasi yung magsisilbi para talaga maging crispy siya at talaga matanggal natin siya mamaya dito sa ating malaking kawa kapag nga naluto na siya. Pero tignan natin kung okay na ito. At matapos nga po ang 50 minutes, finally, ganito na nga po naging itsura niya. Talaga naging crispy rice na siya. Tinatry ko ang iangat o alisin nga itong ginawa natin dito sa aking giant kawa. Kaso hindi nga talaga kinaya. Talaga nagbitak-bitak siya. Pero kahit nga ganun ay talaga nagwa pa nga rin natin. Kaya naman agad-agad ko na nga itong iaahon para nga talaga malagyan na natin ng topping. So ito na finally, naluto na nga rin itong nagtitrending na crispy rice snacks. Ayan, so tara, titikman na natin to. Pero para daw mas lalong sumarap yan, bubudbudan daw natin siya ng cheese powder. Isa nga daw tong cheese powder, ang masarap daw i-toppings nga dito, pero masarap din daw ilagay dito yung mga condensed milk, chocolate spread, peanut butter, pero dahil cheese powder nga lang meron kami, talaga ito nga lang nilagay ko. No, sarap nga. Ang sarap nito sa cheese powder. Ang sarap.